Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating lahat ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Karen na taga Santa Rita para sa Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito po sa ating programang Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Right FM. At kasama ko pa rin po ang aking mga partners in kwentuhan ngayong tanghali dahil ang ating pagkukwentuhan ay napakasaya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. May kasama ka pang address ngayon, no? Santa Rita. Ay, syempre, kasi po malapit na yung Bago fiesta. po, Simula ng aming novena mamaya eh. Malaki ang celebration kasi ngayon pa lang nagpapahiwatig na siya. Anyway, isa pong mapagpalat, mainit na pananghalian po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kakwentuhan sa ERES, si Sister Tess David. Mm-hmm. Yes, Sister. Nakakatuwa kasi yung ating pinag-uusapan. All about happiness. Happy ba tayong lahat? Actually, kita mo, kahit lanta na tayo sa init, nagtatawanan pa rin tayo. Happy naman tayong lagi, di ba? Walang katapusang happiness ang ating ang tawag dito, ang ating namamanifest sa ating sarili. Oo. Tuloy-tuloy kasi yung mga kwentuhan natin, di ba? Dugtong-dugtong na mula nung nasa sacraments pa tayo. Oo. Ngayon, kahapon, 'di ba, may mga kwento tayo ukol dun sa mga dangal pantao. At yung dangal pantaong 'yan nakadugtong sa ligaya, sa saya, sa happiness na nais ng ating Panginoon para sa atin. Of course, yung happiness na 'yan, hindi lang yung happiness na panandalian, 'di ba? Hindi lang yung mababaw na happiness na ano ba yun, yung medyo mababaw lang, yung yung hinahangad ng ating Panginoon, yung ligayang walang hanggan. Oo. Alam ko na, hindi cheap thrills. Yung cheap thrills yung mga panandaliang tuwa, tapos maya-maya o bukas wala na naman. Oo. Wala na. Expired agad. Oo. Ito syempre, may kwento na naman ako. Ang dami-dami kong baon na kwento, di ba? Ako yata yung chismosa na tinatawag ni Father Ed, di ba? Siya yung may chismis ako na hindi naman totoong chismis. Ako naman, may kwento ako. Di ba kahapon pinag-uusapan natin yung kunyari, may mga Down syndrome na bata na alam na ng mga magulang na ipapanganak silang may Down syndrome. Pero itutuloy pa rin nila yung pagbubuntis kasi alangan naman ano yung gagawin mo. Ito naman yung kwentong na basa ko kagabi sa Vatican kasi ngayon may March for Life. 'Di ba every now and then naman sa US, sa Vatican may mga in defense of the embryo. May mga ganun na events. Tapos ito, may kinukwento siya kasi siya daw pala ay anak na conceived out of rape. Etong babaeng to, mother na siya ngayon. Tapos lumaki siya na hindi niya alam pala yon. Kasi yung nanay niya, biological mother, although kakilala niya, pinaampun kasi siya around 5 years old dahil nagka-schizophrenia. Pero kakilala niya. Yung nanay niya at yung nag-asawa yung nanay niya. Akala niya, yun yung tatay niya. Tapos nung namatay yung biological mother niya, na-discover na hindi pala yun yung biological father niya, yung asawa ng nanay niya. So sabi niya, he was covering up for the rape. Ano yung lesson out of that? Although, sabi niya, ako yung anak, hindi ako anak ng rapist, hindi ako anak ng monster, hindi ako anak ng pagkakasala. Ako ang anak ng nanay ko. At ako ay tao, ako ay mahal ng Diyos. Yun yung attitude. Ang ganda. Ang ganda, no? Positive talaga yung upbringing sa kanya. Very, very positive. So sabi ko, nako, yung discussion namin kahapon yan dangal pantao. Pero yung karugtong nun, mga sisters, yung attitude niya, masaya. Masaya yung buhay niya. Kasi practicing Catholic siya, may sarili na siyang mga anak. May sariling buhay na she goes to mass, she receives the sacraments, penance, ganun, she goes to confession.
Tapos nung na-discover niya yun, syempre, siguro may konting kalungkutan din kasi imagine, yung lumaki ka na hindi pala yun yung Yun ang pinanggalingan mo. Iba pala yung pinanggalingan mo. Medyo may konting lagim, kumbaga, may sadness. At yun nga, yung nanay niya, nung nangyari daw yun, she was going to work. Dalaga yung nanay niya. Papunta ng trabaho nung she was attacked. Yun, she was conceived out of that unfortunate incident. Pero hindi niya pinalaglag yung bata. Yun ang maganda doon. Hindi niya pinalaglag. At least nakita niya kung anong resulta ng bata, kung paano ang paglaki ng bata. Ano. Tsaka, at least kahit na masama man yung nangyari sa kanya, hindi man kanais-nais, yung bata, binigyan niya ng pag-asa na mabuhay. Tapos tingnan mo, napaka-productive. Kasi ngayon, yung batang yon na nanay na ngayon, good Catholic. Tapos yung mga anak niya, tinuruan niya na living in the faith, kumbaga. O, di ba? Hindi naman naging monster yung kinalabasan. Hindi ginawang miserable ng yung buhay ng bata. Oo. Napaka-importante na Di ba maraming ganun. kwento yun pag yung bata na-rape lang siya. Yung bata ang pinagbubuntungan ng init ng ulo ng nanay, di ba? Mali yun. Opo. Hindi dapat talaga kasi wala namang kasalanan. Although hindi ka gusto ng nanay na mangyari yun sa kanya, wag dapat idama yung bata. Saka yun talaga, kung hindi natin kaya, let's say, hindi natin kayang buhayin yung bata ayaw natin nakikita yung bata dahil produkto nga ng masamang nakaraan. Yun, pwede naman talaga ipaampon muna. No? Total, nagkikita naman kayo, okay naman, di ba? Ito, bilib nga ako kasi yung nanay, hindi na niya kayang alagaan dahil nga nag-develop ng schizophrenia. Siyempre, pag ganun, traumatic for the parent and for the child also. Pero, nakilala ng bata, alam niya yung biological parents niya. At yun nga, yung nakakatuwa dyan, nag-asawa kasi itong ina, yun yung kinilalang biological father nitong anak, na hindi pala yun yung biological father niya. Pero, kasi maganda yung experience. Ibig sabihin, tinuring siya na tunay na anak. Minahal siya. At saka magiging, hindi mafe-feel ng bata na siya ay, tawag dito, hindi siya galing sa mabuti, no? Yung pinagmulan niya mismo. At yun talagang upbringing ng isang bata. Kung yung nakamulatan niya maganda, kahit na paano talagang yun ay magbubunga ng mabuti rin sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, di ba? Oo, kaya nga sabi ko, kung ganun lahat ng attitude ng mga tao, hindi masyadong magiging magulo yung mundo siguro, no? Pero yung nakakatuwa, happiness pa rin yung naging resulta. Now, this woman, she's a happy mother. Tapos, happy in the faith also. Imagine yun talagang buhay at binuhay sa batang iyon ang pananampalataya. Dinala niya hanggang sa siya mismo ang maging ina. Ang ganda. Anong masasabi mo, Sister Tess, kung ganun yung attitude ng lahat, di ba? What a nice world it will be kung ang mga tao ganun lagi yung attitude, yung pag-iisip natin positibo. Wala magiging problema. Oo nga. Yun naman kasi yung gusto ng ating Panginoon para sa atin. Oo nga. Hindi, turo din niya sa youth catechism natin May kodigo pa si tita. Very good. Wag mo ako bubukuin. Ano yun di ba turo sa atin? Hindi naman let's say, sabihin na natin masama yung rapist. Galing tayo sa masama. Kung yun ang attitude mo, ang attitude na, magiging negative din yung buhay natin. Pero kung yung attitude natin, katulad nung sinasabi niya, we came from God and we go to God. Galing tayo sa Diyos, no? At babalik tayo sa Diyos. Yun ang nagpapabuti sa isang tao. Dahil alam niya, galing tayo sa mabuting Diyos at papunta tayo sa mabuting Diyos. At saka, magiging masaya lang ang buhay natin kung ibibigay natin yung tiwala natin sa Diyos, di ba? Kasi kahit na gustuhin man natin, kung magre-rely lang tayo sa sarili natin, hindi natin kakayanin yun kung wala yung pamamatnubay pa rin ng ating Panginoon sa buhay natin. Ito.
Babasahin ko yung exact word. I am my mother's child and I'm a child of the Most High God and I am made in His image. Oh, Wow, di ba? galing. With conviction. Talagang may dignidad na May- pinagmalaki oo. niya na siya talaga ay anak ng kanyang ina at siya ay anak ng Diyos, di ba? Oo. Ang gandang Kaya yung ang pakinggan. maging mabuting tao ay nasa atin yun eh. It Huwag is mo sabihin innate kung in anong, us. oo, innate talaga. Huwag mo Oo. sabihin anong lahi mo. Tama. Oo. Kaya nga ngayon, Tita and Sister Tess, Yeah. ano siya pro-life advocate. Nasa imagine. Roma sila ngayon kasi may event sila doon. So talagang living witness itong Oo. taong ito, no? Oo. Kaya magandang pagtuunan ng halimbawa yung kanyang naging buhay. Nako, mamaya may isang kwento pa ako. Hindi, iba na to. Pero buhay at happiness pa rin. Yung dulot na happiness kapag sinusundan mo yung the will of the Lord. Pero bago yan, may magandang pakikinggan muna tayo. Beautiful God, who in the heavens rest and in the world lives, continue, O Lord, to your children your grace and beauty give. Beautiful God, our voices you have blessed, your wonders we now sing. We pray, Father, for thy will to be, that your beauty to others we may bring. Your beauty is peace, hope and love, and freedom from our fears. Your spirit we take in our breath to fill us and mold us here. Beautiful God, creator of all that is good. Your children we are and strive to become. Let's give and grace, yet free and unloved. Make us love your beauty that is peace, hope and love, and free us from our fears. Your spirit we take in our breath, fill us and hold us near. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Yung ating kwentuhan habang nakikinig tayo sa napakagandang masayang awit, masaya din. Kasi, paano nga ba? Pag life kasi yung pinag-uusapan, kapag buhay, anong kwenta ng buhay kung hindi masaya? Anong kwento ng buhay kung miserable, di ba? Tanungin nga natin yung ating mga listeners. Ano po ang inyong mga masasayang karanasan na sa yung pakiramdam ninyo talagang ginagabayan kayo ng Diyos o kapag
nararamdaman nyo yun, alam nyo na tama yung inyong ginagawa, maari po tayong mag-text sa ating mga text line numbers. Okay, sa mga smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Okay. Pwede din po tayong magpadala ng ating mga mensahe sa ating Kwentuhang Katoliko Facebook page. Yan po ang Kwentuhang Katoliko. Pwede pong i-like ang ating page at magpadala ng inyong mga pwedeng private message. Pwede rin namang mag-post po kayo sa ating public page. Makikita po yan ng lahat para tayo ay may masayang kwentuhan. Maari din naman pong magpadala ng ating mga kuro-kuro o kwento sa ating email address. Yan po ang kwentuhang.katoliko@gmail.com, KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. Balikan ang ating kwentuhan, Sister Tess. Kanina ka pa. Maligayang araw sa inyong lahat. Talaga. Pigil na pigil yung Maligaya. kwento mo kasi. Mukhang nagpupumili. Actually, nagmumuni-muni ako sa sarili ko eh. Kung kailan ko natamo yung tunay na kaligayahan sa buhay. Actually, marami eh. Pero lahat yun, siyempre dapat himayin natin kung ano yung mga tunay na kaligayahang natamo natin sa buhay natin, naranasan sa buhay natin. And of course, through the grace of God, dun lang natin o dun lang pwedeng maramdaman talaga yung tunay na kaligayahan sa ating buhay. Hindi yung mga kagaya ng nasabi mga Sister Car, hindi yung mga material na bagay na Oo. pansamantala lamang, mga makamundong mga bagay dito sa ating paligid, talagang hindi naman talaga nagtatagal iyan. Kundi hanapin natin yung tunay na kaligayahang nagbibigay sa atin ng walang hanggan. Oo Diba? nga. Diba, kung wala ang Diyos, walang happiness. Oo. At Siya saka lamang. walang hanggan. Walang forever. Walang forevermore. Tanging siya lang yung hantungan natin ng tunay na kaligayahan. Kaya dapat ma-in-love tayo kay Lord. Oo. Kaya yun ibang hindi naniniwala na may forever, di ba? Talang yung life nila ay nakafocus lang sa ngayon. Oo. Sa earth lang. Tapos, walang serenity ba yung tinatawag? Yung Opo. Wala kampante yun. silang Oo. wala silang May kulang, inaasahan. may kulang. May kulang, oo. Ay, may kwento ako dyan na nagdulot later ng happiness. Sige nga. Ano to, mag-asawa, medyo, yung mga kwento ko, napapansin ko, medyo may pagka-tragic eh. Mula kahapon. Pero, yun lang kasi yung simula. Pero, hindi ganun naman kalungkot. Mag-asawa, doctor yung lalaki, Filipino couple to. Nung manganganak yung babae, alam nila delikado. Pero, itinuloy pa rin. Good, etong babae, siya yung mas paladasal, mas may devotions. Etong lalaki, practicing Catholic naman, pero mukhang may pagka-nominal. Kasi Nominal busy, siya. very, very busy. Doctor eh. So, nung pinanganak yung baby, ipapanganak, alam nila, something might go wrong. Siyempre, doctor yung guy. Ang kabilin-bilinan ng mother nitong manganganak, if something happens, you have to bring up my child as a good Catholic. Bilin talaga, no? Deathbed, kumbaga. Walang magagawa. Yun, namatay nga si mommy. Etong daddy, sabi niya, hindi naman daw talaga siya yun nga, may pagka-nominal. Pero simula nung binilin nga yun, hinabilinan ng asawa, nagro-rosaryo araw-araw, dinadala sa simbahan yung baby, talagang pinabinyagan ng maaga, every Sunday kahit infant pa, talagang sinisimba. Tapos sabi niya, natuto daw siyang tumingin sa Catholic calendar kung ano yung mga, di ba, yung mga major feasts na kailangan isimba yung bata. So lumalaki si little girl, yung baby, 2-year-old, 3-year-old, toddler, laman ng simbahan. Pero itong tatay, hindi daw talaga
siguro marami sa ating mga Katoliko makaka-relate doon, 'di ba? Yung nagsisimba ka pero Wala sa loob. wala sa loob. Yung going through the motions. Tapos paggabi, dahil yung baby, tinuturuan niyang magdasal. May angelus sila, tapos magro-rosary. Tinuturuan si little girl. Pero wala pa rin sa loob. Para sigurong nire-recite. Pero, eto, makaka-relate kayo. Nagre-recite lang siya, hindi siya nagpe-pray. Ayun. Praying the Iba yung, rosary. Iba. iba yung recitation sa praying eh. Iba nga naman. Tsaka siguro, nai-imagine ko, doktor eh. Yung, busy, yung utak is somewhere. Tapos, tinuturuan nga niya si little girl. Tapos, kung minsan pala, kung wala si daddy, binibilin sa mga auntie tsaka sa mga yaya. Yung si little girl na basta 6 o'clock mag-angelus. Tapos, bago siya matulog, teach her to pray the rosary. Di mag-aaral na si little girl. Kinder, grade 1. Pinasok naman siya sa Catholic school. So, medyo si daddy, medyo kampante na. Hindi na lang siya yung mag-isang magtuturo. Hala, ito makaka-relate kayong mga catechists. Nung mag-first communion na si little girl, di ba, especially sa Catholic schools, required pati yung parents na umattend ng mga seminars. At hindi lang yan yung mga 1-hour seminars eh. Kung minsan several days or weekends yata may preparation. So, itong si daddy, inuwi yung mga materials. Kasi 'di ba may brochures 'yan usually. Tapos may mga Kunwari, souvenir siya, pero may may catechism sa loob. Ayun. O di syempre, kasi pinangako nga naman niya sa asawa niya, natuturuan niya yung anak niya. Si daddy, nagbabasa ng catechism. Sabi niya, tinalaban siya. So siguro, yung tawag namin dyan, Tinamaan. kinalabit ni Holy Spirit. Sabi niya, nun pa lang niya naramdaman, tumutulo daw yung luha niya. Kasi first communion eh. So, 'di ba may may renewal din. Renewal of the baptismal promises. So mula nun, hindi na lang routine, kumbaga hindi na lang siya recitation. Mas inaaral na niya yung pananampalataya. At sabi niya, alam mo, mula nun, mas ramdam ko yung pananampalataya, mas may kulay daw yung buhay. Mas naging makahulugan para sa kanya. No? Dahil talagang nag-devote siya tungkol sa pananampalataya. Hindi lang recitation ng kanyang pinractice, kundi talagang isinabuhay na niya. Ninamnam. Kasi mahirap talagang dasalin yung rosaryo eh. Kasi ulit-ulit lang naman eh. Kaya talagang devotion yun gagawin mo para mag-enjoy ka sa pagdadasal ng rosaryo. Pero tita, bilib ako sa kanya kasi ilang taon niyang ginagawa, parang recitation. Hindi yata ako makakatagal sa ganon. Tsaka imagine Sakto lahat. pa naman ngayon. Lahat, no? Feast day ng Our Lady of Fatima. Oo nga. Dadasalin natin mamaya yung Fatima prayer. Pero, yun, babalikan ko yung ganong kwento, yung ganong karanasan. Ikaw, Sister Tess, kakayanin mo ba yun? Yung parang ilang taon kang pumapasok ng... Everyday, no? Sa pang-araw-araw. Naging routine na. Kaya kumbaga. nga, sabi ko, bilib din ako. In a way, yun yung nagdulot sa kanya din ng salvation. Tsaka imagine kung talagang masasabi natin in the first place, nominal siya. And then later on, talagang nag-devote na siya at siya mismo naengganyo na talaga na pag-aralan at isabuhay niya yung pananampalataya. Malaking bagay. Kumbaga, naging daan pa yung misis niya. Pagkamatay ng asawa. Para siya mismo ang alam mo, lolo na tong mamulat. doctor na tong kinuwento lang yan recently. Doon ko na-discover yan eh. Pero lolo na itong si doctor. Hindi na siya nag-asawa uli. Pero yung anak niya, ano na ngayon, mommy na rin eh. Malaki. Kasi lolo na nga si doctor. Pero sabi ko, grabe, paano niya nagawa yun? Siguro nung unang panahon dahil hindi pa grabe yung distractions. Baka yun yung ginawa niyang hindi ko alam pastime. Tsaka imagine kung talagang hindi siya ang tawag dito, kung hindi nakokondisyon yung isip mo at isa siyang doktor, hindi niya hawak yung oras niya palagi. Paano niya may sasagawa, hindi ba? Talagang it is something na hindi, naka-schedule yan. Imposible yung ganun, di ba? In-schedule niya. Kasi yun nga, pinangako kasi niya sa asawa niya. Ayun. Diba? Yung pangakong yun, hindi dapat masira.
Tsaka nung unang panahon, 'di ba? Pag pinangako mo 'yan sa deathbed, Beth. sa ayaw at sa gusto mo, ay parang may kwento si Gagawin Apo Seto nung sa Barkadahan kay Kristo. Pwede ko namang ulitin kasi si Apo Seto naman yung nagkwento at sa on the air naman niya nakwento. Yung tinanong kasi siya, may mga pari daw ba na parang hindi naman gusto talaga yung ginagawa nila. Sabi niya, meron daw. Kasi pinangako din niya sa deathbed ng nanay niya na hinawakan daw ng nanay niya yung kamay niya na kailangan maging pari siya. Ginawa naman, na-ordain naman, pero hindi siya masaya. Ultimately yata, lumabas. So sabi ni Apo Seto, yun, many are called but few are chosen. Yan ang expression natin. Tayong mga Oo. trabahador ng Actually, Panginoon. kahit katikista maraming nagtatry, di ba? Kaya lang hindi umabot. Kung saan, isang buwan lang, Hindi sila dalawang buwan. nagsusurvive Hindi, talaga. oo. Ako, kung Hindi- walang devotion hindi Oo. natin masasakato para yan. Hindi nila na-feel yung happiness doon. Yung tuwa nung galak ng Ginagawa puso nila. natin. Mahirap nga naman. Pero, talang nasa innate natin, nasa puso natin, yun hahanapin natin ang Diyos, kung ano yung kasiyahan ng puso natin. Talagang naka-imbued sa atin yun eh. Di ba? Tama. Oo. Kasi 'di ba tita, kung minsan akala natin porket nagtuturo tayo, porket katikista tayo, akala natin ginagawa na natin yung will of the Lord. Pero may iba pa pala siya na gustong ipagawa sa atin na hindi 'yon. Oo. It could be, sabi nga yung tawag, it could be the road less traveled. Baka hindi ka para sa katikista, sister. Hindi ka baka dapat sa liturgy ka. So, ano yun, constant searching Oo, kung saan tayo oo, talaga, di ba? Kasi baka mamaya, tingnan mo yung, kunyari, yung parokya mo, bagong parokya, iilan lang yung nagsiserve. Tingnan mo, baka mamaya yung mga linen nanlilimahid, baka pang mother butler ka. Oo. May Marami ganun namang way. may... Oo. Kung saan natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan sa pagsisilbi, di ba? Tsaka yung talent mo. Yun, kung ano, yun, Depende yung din sa talent. talent ng tao, kung saan siya. Sa maniwala ka, hindi. May taong masaya siya pag naglalaba, di ba? Pag True. yung kamay niya nasa tubig. True. Or masaya nagsusulse. siya. O kaya nananahi siya. Gaano man kasimple, o Oo. kaya yung Kahit iba na kung saan, ayaw. kung tayo titingnan, bayaran mo man ako, hindi ko gagawin ginagawa mo, di ba? Ayun, totoo po yun. Yun talent na yun, yun ang ialay mo sa Diyos. Talang makikita mo yung happiness na hanap natin. Totoo po yun. Iba talaga. Mm-mm. Oo. Kahit nasa simbahan natin, turo naman yun eh, di ba? Opo. Na natural na nagkagustuhan natin maging maligaya. Dahil ito galing sa Diyos. Nilagay nga sa puso natin na para hanap-hanapin siya eh. At saka yung kaligayahan pong sinasabi natin, actually, nasa tao yan. O kumbaga, hanapin mo kung saan yung tunay na kaligayahang matatamo ng iyong puso. Hindi yan kusang, it's either na kusama niyan darating or hanapin mo. Kasi it's our choice hindi po ba? Yun ang, sabi nga nung isang kaibigan naming priest, yung happiness daw ng isang tao, hindi yan, kahit na ano man yung sitwasyon niya sa buhay, kung nakikita niya doon yung kanyang kaligayahan, doon siya. Hindi ipipilit sa kanya para lang maging happy siya. Oo. Actually, tinatawag tayong lahat. No? Tinatawag tayong lahat para sumama at makibahagi sa kaligayahan ng Diyos. Kaya lang, ang problema natin, may free will nga tayo, di ba? Pag yun, hindi mo matugunan yung gusto mo sa gusto ng Diyos, kahit na gaano ka pa kagaling, gaano ka pa kayaman, hindi ka mo talaga matatamasa yung hanap mong kaligayahan. That's true. Mahirap yun. Kaya That's nga. true. Kasi yun yung constant discernment. Yun yung tawag eh. You have to discern. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Actually, hindi tayo pipilitin ng Panginoon sa hindi natin kaya. Kasi may binigay talaga siya sa atin na gift, di ba? May talents, may resources. Yung pinanganak ka dito sa pamilyang to, hindi dahil parang naisipan lang yon. Hindi. May mission. purpose. May mission. May mission. So, kung minsan, yung akala natin na gusto ng Panginoon sa atin, hindi pala. So, kailangan, tama si Sister Shirley, kailangan constantly dinidiscern mo yun. Dinidiscern, ibig sabihin, sinasala, iniisip, pinagdadasal. Oo.
Nakakatuwa nga eh. Yung gusto ba ng Panginoon sa atin, Job ba? Yung hindi naman. Well, meron eh. Meron talaga. Pero yung gusto ba ng Panginoon sa atin, yung napaparusahan tayo na para lang maging masaya. Hindi. Yung gusto ng Panginoon para sa atin, maging masaya tayo, di ba? Oo. Yung Job naman, ano yun eh, classic example lang na kung minsan may nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Yung kaso ni Job, di ba? Nag-usap lang si Satanas sa Panginoon. Pinahintulutan lang ng Diyos yun eh, di ba? Request by request. Hindi naman ibig sabihin, pinabayaan na siya, di ba? At the end, talagang binalik lahat ng grasyang ibinigay na mas doble pa. Yes. Pero yun nga, tita, di ba? Titingnan mo rin, nasang sitwasyon ka ba? Oo. Etong sitwasyon bang to, miserable ka forever? Hindi. Humanap ka ng paraan na either lulusutan mo ng maayos yung sitwasyon na yun o baka mamaya you can find happiness in that situation itself. Kung minsan kasi yung negative sa atin, yun pala ang sagot sa positive ng ibang tao. That's true. Yun ang tulong pala. Yung paghihirap mo, yun ang nagiging tulong mo pala sa ibang tao. Tsaka kung minsan, kumbaga nasa isang sitwasyon ka, kung minsan kahit na ayaw mo siya, para bang nagpupumilit ka na umalis doon sa sitwasyon dahil alam mo, doon ka nag-enjoy, doon ka masaya, pero sa bandang huli, yung palang pagpupumilit mong iyon, mayroon palang higit na naghihintay na ikaliligaya mo. Oo. Ako kasi by experience na naranasan ko na yung masunugan ng bahay. Nasunog yung bahay. Alam mo, ang tingin ng ibang tao sa'yo, kawawa naman to, nasunog yung bahay. Wala pa naman kami doon. So, actually talagang ubos Natupok. na ubos. No. Talaga. Doon mo makikita, yung tingin ng ibang tao sa'yo, parang ang malas-malas mo naman. Pero doon ko natutuhan yun na doon mo makikilala sino yung kaibigan mo. Doon mo makikilala na hindi ka naman talaga pinabayaan ng Diyos. Diba, pag nasunugan ka, makikita mo yung dumarating, may mga tumutulong. Oo, may nagdalang damit sa'yo, may nagdalang pagkain sa'yo. Talaga, kung minsan yung pag may dumarating, iiyak ka na lang. Yung unexpected bang mga incidents. Incident, mga kaibigan mo na mga hindi mo man nakita, na matagal na, makikita mo darating. Kaya hindi mo maintindihan kung minsan bakit mga karanasan na masakit, yun pa naman ang nagbibigay sa iyo ng ligaya. Oo nga. Actually, nakaka-relate po ako sa sinasabi ninyo. Sa dami-dami ng mga, yung pati mga listeners natin. Nakaka-relate yan. Marami yung mga nararanasan natin. Akala natin walang hanggan yung saya na maratitikman natin sa buhay. And then, bigla-bigla na lang, sisipot ang ganitong sitwasyon na bigla kang ibabagsak na pagkalalim-lalim, no? Akala mo ilulugmok ka na doon. Akala mo hindi ka na makakabangon muli. Yun pala, yun ang purpose ng Panginoon para magkaroon ka ng panibagong lakas at maging masaya kang lalo. Purification din kasi yun. Tsaka yun unang hadlang sa atin talaga yung pride. Yung pride. Yung dati, ikaw yung nagbibigay, tapos ngayon, ikaw yung tatanggap. Masakit yun. Kasi, sa tingin ko kung minsan tayo kasi, we equate or tinutumbas natin yung happiness sa material. Yun, yung kwento ni Sister Shirley. Nasunugan. Ano yung nasunog? Material na bagay yung nasunog. Kaya yung tingin ng ibang tao, naku, malas. Kasi nawalan ka ng material na bagay. Ari-arian, na pinagmumulan daw ng kasiyahan mo sa buhay. Hindi nila alam. It is always misquoted naman di ba? Hindi naman lahat kasi material. Yun ang pinagmumulan ng kasiyahan ng tao. mas nagiging mayaman tayo sa pagkikipag-ugnayan sa iba, lalo mga friends, yung mga tao sa paligid natin. Yan ang tunay nating kaligayahan. Hindi mga material na bagay na hindi naman nagtatagal dito sa mundo. Isa yun sa mga dahilan bakit nagtataka yun mga taga-ibang bansa, mga banyaga. Bakit tayo sa Pilipinas, kahit na nilalahar, o kaya na binabagyo, gaya ng Yolanda, bakit pag pumupunta sila doon sa mga lugar kung saan nangyari,
hindi nila feel na yun ang lungkot-lungkot. Hindi. Miserable Hindi yung talaga. buhay. Hindi. Nandoon kasi alam nila hindi sila nag-iisa kasama Opo. nila yung Diyos, gano'n. Mm. Masaya, di ba? Kahit na kailangan mo yun, tulong talaga. Masaya. Hindi mo makikita sa kanila yun, bugnot nila. Hindi, Gano'n. hindi. Oo. Never. Naging ganun yung Pilipino. At saka yung tayong mga Pilipino, talagang tatak na natin yung pagkakaroon ng yung pagkakapit natin sa Diyos, yung pananampalataya natin, kahit na ano man yung dagok na dumating sa buhay natin, nananatili tayong maingiti sa labi. Oo. Muli, babalik tayo dun sa discussion natin sa sacraments. Ano ba kasi yan? Di ba yung relasyon? Napakahalaga sa ating mga Pilipino yung mga relasyon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa. So, yung relasyon natin sa Diyos, hindi mababali kahit nawala na yung lahat. Yung kwento ni Tita Shirley kanina, 'di ba, sa nung bumagyo sa Visayas, nung na-Yolanda, sa Bohol ba 'yon yung Oo. So, Cotabato. bumabagyo pa. Oo. Tapos Tacloban. makikita mo Tacloban, pinoprosesyon. Tacloban Tacloban yata yung Oo, yung Tacloban, Leyte, Leyte. oo. 'Di ba, bumabagyo pa, giba-giba na yung lahat, tapos pinoprosesyon yung mga poon. May cruise na nilalakad. Tapos yung mga may picture, naging best ano ba yun, award-winning picture yun eh. Makikita mo yung mga ali, dala-dala yung mga images, Oo, nila. tapos may crucifix. Nagpo-procession sila kasi hinihingi daw sa Diyos na tama na po. Tapos may iba naman, they took shelter in the chapels. Tapos tinatanong sila habang malakas na malakas po yung bagyo, kayong nasa loob ng kapilya, hindi po ba ninyo sinisisi yung Diyos na ganun yung nangyari? Yung sagot nila, hindi. Ang ginawa daw nila, hinagkan pa. They embraced the images. Alam nila, of course, hindi naman yung images themselves, yung parang simbolo kasi. Oo. Tapos sinabihan, nagsasabi daw sila, tama na po, hindi na po namin kaya, tama na po. O diba kung wala kang relasyon sa ating Panginoon, kaya mo bang sabihin yun? Tsaka parang sa yung sa Bohol, yung nagkaroon ng earthquake, lahat Oo, ng yun. mga matatandang churches Oo, naguho. earthquake Diba? muna, tapos nagibala. Oo, Tapos oo. Tapos it's a bagyo. miracle na talagang mayroong imahe na natira. Mm. No? Lusaw lahat yung mga churches, yung mga structures nila. Pero yung pananampalataya, ang lakas talaga sa mga Pilipino. Oo. Yun. Doon natin babalikan yung sinasabi nga sa atin, di ba? Mula pa nung panahon ng mga Israelites hanggang ngayon. Ano ba kasi yung biyaya? Hindi naman yung biyaya yung material na bagay. Yung biyaya yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At yun nga, yung happiness doon nang gagaling. Kung paano Doon natin, kalalim. nadidistinguish natin yung happiness, sabi natin, ligaya. Long term yun eh. Pag masaya ka lang na short term, tuwa. Tuwa. Oo. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Na halagagan kayo, kwentuhan. Tapos pag nag-uwian, wala na. Wala Tapos na. Tapos, Hindi, iba pa rin yung happiness na nasa loob yung mismo. ligaya, mahaba yun. Nasa puso Dahil, mo. Peace, serenely happy ka doon. Di ba? Eternal happiness. Oo. Yun yung Eternal. gusto ng ating Panginoon para sa atin eh. Oo. At paano natin yan makukuha? Ay, yun nga. Naku, mahabang talakayan. Magdidiskusyon pa tayo ukol sa kung ano yung gusto niya talaga para sa atin. Sa mga susunod na episodes natin yan eh. Oo. Pero ngayon, naku, mag-break muna tayo. Kasi yung ating happiness talagang nakikita ko si Sister Tess na pagmumunoy na talaga kung ano nga ba yung happiness. Is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the
repay the Lord for all the goodness He has shown me. I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I shall lift my vows to you before your people. I am your servant. I will offer you my sacrifice of praise and of praise. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength of the dark. Oh Lord, save my life, be my Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Naku, may mga realizations tayo tungkol dyan sa happiness na yan, no? Sister Tess, ano yung kinukwento mo kanina? So, actually, sabi mo nga kanina pa ako nananahimik, nagmumuni-muni, no? So, iniipon ko lang yung mga nararanasan natin sa ating buhay tungkol sa tinatawag nating ligaya na sa tingin natin, akala natin kapag nagkakaroon tayo ng bonding moments, yun na yung tunay na ligayang ating natatamasa sa ating buhay. And then right after that, kapag naghiwa-hiwalay na tayo at nagkanya-kanya na naman tayo, para bang naging routine na natin na text dyan, text dito, call dyan, o mikiti-kita mo, banding. Yun, para bang ganun na lang yung happiness na nakikita ko, nare-realize ko dun sa kabilang banda kapag ka nagsasama-sama yung mga magkakaibigan o mga magkakabarkada. So, ano yung masasabi niyo sa mga ganitong sitwasyon? Ano yan? Totoo yung sinasabi mo. Actually, yung medyo kabaligtaran, kumbaga corollary ng sinasabi mo. Yung napansin ko, kunwari sa simbahan, di ba? Sa mga parokya, kapag yung mga yung experience ko dito, yung mga kabataan na kasama ko nagsama-sama sila, inuna yung trabaho kasi hindi naman sila magkakakilala nung una. Ang ganda ng samahan. Yun yung nagiging community, nagiging, kunyari yung iba, nagtatrabaho na nasa abroad na, nasa Manila. Siyempre, hindi na katulad noon na araw-araw pwede silang sumama. Pero intact yung relations. Parang hindi sila umalis. Updated sila. Tapos kapag may trabaho, nakakapag-comment pa rin, nakakapag-contribute. Pero yung kwento mo na kapag inuna kasi yung bonding, naiiwan yung trabaho, yun yung mga friendships na, yung sabi mo nga, in Kapampangan, may sasalbag. Oo.
Yung bang nawawala yung tunay na focus kung bakit, anong naging dahilan, bakit sila nag-ipon-ipon, bakit nagkaroon ng bonding moments ang mga taong ito. All because yung pagsisilbi nila sa Panginoon. But then, later on, ayun, after that, wala na. Parang lang, bulang naglaho. Yung talagang pagsisilbi wala Iba na. talaga pag nakafocus. Very shallow. Oo, Nakafocus iba. sa pagsisilbi. Gaya na sa katedral, pag yung mga altar servers dyan parang barkadahan yan sa pagsiserve, no? Makita mo, kaya maraming andyan, maraming mga, ang tawag doon, callings, vocations. May vocation. Oo, maraming pumapasok mag-seminary, nagiging seminarista. And hopefully, maging mga pare. Oo Ay, nga. oo. Isa yan sa mga ipinagdarasal natin na darami pa yung mga magsisilbi sa Panginoon. Oo, 'di ba? May prayer for vocations talaga tayo. Nakakatuwa pag nakikita mo na they find their happiness in the Lord. Etong mga kinukwento ko kung mababalikan ko, no, Sister Tess and Sister Shirley, mga kabataan na nagsimula sa paggawa lang ng mga posters. Taga-operate ng projector. Pero dahil yun yung inuuna, yung they focus on their responsibilities. Nakita kong may isa, nagsimula 14, ngayon 18, 19 years old na. Tapos every now and then, natutuwa ako kasi kunyari ka-text ko ng gabi. Tapos late na kunwari, sasabihin sa akin, Tita, sandali, magko-complain muna ako. Aba! Kasi nag-liturgy of the hours, 'di ba? Yung nagdadasal. Pag nag-liturgy of the hours ka, sabay-sabay May certain hours yan na. So, yung iba nasa Manila, nag-aaral, yung iba nagtatrabaho. Pero in a way, as a community, sabay-sabay pa rin. So, intact pa rin. Sabi ko, tingnan mo to, kung minsan magkikita sila once a year na lang. Pero makikita mo yung pagsasama nila. Yun ang tunay. O, ako doon ko maaaring makita yung tunay na kaligayahan kapag kaya makita mo yung tao, kaya hindi. Basta yung community na na-build ninyo, nandoon, ay nako, walang makakatinag sa atin, no? Kapag yun ang ating inuna, aside from ourselves. Kasi yun nga, sa trabahong Panginoon, tapos nagdadasal ng sabay-sabay. Tama ka, walang makakatinag pag gano'n. Oo. Huwag mo sabihin na group kayo, kailangan hindi. May experience ako dyan na one-on-one lang. May kaibigan pwede ako, po, opo. taga Nueva Ecija siya. Nung minsan nagkita kami, napag-usapan namin, sabay kami magdadasal. So, 9 o'clock nakaset na. Nakakatawa kami. Bumili pa kami ng alarm clock. Yung wristwatch lang, pero may alarm siya. Pag tumutunog yung 9 o'clock. It came to a point na pag may idadasalin ako, i-text ko sa kanya, ito, isama mo sa dasal mo. Siya, kung may dadasal din, ipapadasal, iti-text din niya sa akin, no? It came to a point na, kung minsan, nagdadasal ako ng 9 o'clock, mabigat. I-text ko yan. Hindi ka nagdasal kagabi ng 9 o'clock, no? Natawa siya, madidevelop niyo yun. May Ang ganda synchronicity. nun. Oo, tama. Ang ganda, no? Madidevelop yun. Maganda yun, oo. So, parang sinasabi natin para maging masaya na kung simulan nyo sa pagdadasal. Oo. May texter tayo, itong si Brother Amando. Sabi niya, on the subject of happiness, I have this to share. It isn't our position that makes us happy or unhappy. It's our disposition. If our dispositions are slanted towards God, true happiness can be attained. Thanks po. Tama. Yes. Ayun. Swak dun sa sabi natin, Amen. kailangan magdasal. Kasi Oo. kapag nagdadasal tayo, ang ganda ng disposition natin Tama po ba, Brother Amando? Talagang kailangan. Bago ang may- lahat, no? oo. Anumang relasyon para ma-attain natin yung tunay na kaligayahan, iuna muna natin yung Panginoon sa buhay natin, ang pagdarasal, para sa lahat, hindi lang para sa sarili. Oo nga. May text pa yata ng isa. Ito, sa 3576, I think si Brother Bongbing ito. Sana po makapagpasyal ko kayong program yung Kwentuhang Katoliko. Mabuhay po kayo, mga katekista. Tama. Oh, Salamat, Brother Opo. Bong. Welcome po. welcome kayong pumunta dito anytime. 12 to 1 po kami. Oo. Okay. Ay, nako. Hi, ang saya ng ating kwentuhan ngayong araw na to. Pero yung pag masaya pala tayo, bigla tayong tumatahimik, no?
Sabi na, dumaan kasi ng Ayan anghel. ang anghel. Kung Binigyan makikita tayo po ng nila kami sa oras. studio ngayon, yung mga nag-behave kami pero yung mga mata at shining in happiness. Pero maari po nating dasalin muna ito ngayon kasi Feast of Our Lady of Fatima bago tayo tuluyang mag-goodbye. Okay? Prayer to Our Lady of Fatima. O O most may holy most holy Virgin Mary, Queen of the Most Holy Rosary, you were pleased to appear to the children of Fatima and reveal a glorious message. We implore you, inspire in our hearts a fervent love for the recitation of the Rosary by meditating on the mysteries of the redemption that are recalled therein. May we obtain the graces and virtues that we ask through the merits of Jesus Christ, our Lord and Redeemer. Amen. Wow, lipas na naman. Salamat po. sa ating ina, Our Lady of Fatima, no? Talagang yung mga grasya, yung mga biyaya, ramdam natin. Pero oras na. Kailangan muna nating mag-goodbye kahit ang haba pa ng ating ikukwento. Itutuloy po natin yan bukas. Okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Sister Shirley. God bless you po and keep you. Muli, nakalipas na naman po ang isang oras. Parang kanina lang. Ngayon, nag-goodbye na naman tayo. Sister Tess David po ang iyong kakwentuhan sa ere. Ito po si Karen, nagpapasalamat sa inyo at nagpapaalam muna sa araw na ito sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito po ang Kwentuhang Katoliko. Magbabalik po kami bukas.